May mga lugar na ayaw mong puntahan, kung saan ang dilim ay hindi lang kadiliman. Kung saan ang oras, alaala, at katotohanan ay nakalock sa likod ng malamig na pader. Kung saan wala ang mga panuntunan para protektahan ka, ngunit para pigilan ka bumalik. Ang pangalan ko ay Michael Brennan. Normal ang buhay ko dati, isang matatag na trabaho, isang maliit na apartment, at isang pusang pinangalan ng Pixel. Ngunit isang katotohanang hindi ko sinasadyang natuklasan ang naghila sa akin sa kailaliman na hindi ko akalain. Ako ay pinaalis, itinaboy at itinabi. At nang magsara ang bawat pinto, nakakita ako ng isa pang pinto. Isang night shift na trabaho sa isang desyerto na hotel na tinatawag na Whispering Pines Motel. Isang kakaibang trabaho na may kakaibang mga panuntunan na kung hindi mo susundin, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong pagsisihan. Makarinig ka ng katok, ngunit hindi ka pinapayagang buksan ang pinto. Maririnig mong nagriring ang telepono sa 3 oras 33 minuto jazz, ngunit walang nagsasalita. Makakakita ka ng mga mukha na hindi mo makikita ng diretsyo at mga silid na hindi mo makapasok. Ang unang gabing iyon sa Whispering Pines ay nagpabago sa akin ng tuluyan. Nagbukas ito ng pinto sa mga misteryong hindi ko maipaliwanag. At ngayon, sasabihin ko sa iyo ang totoong kwento sa likod ng mga pader na iyon. Humanda ka dahil hindi ito ordinaryong kwentong multo. Ito ay isang kwento ng mga nakabaon na katotohanan, ninakaw na alaala, at isang halimaw na hindi mo matatakasan. Ang Whispering Pines Motel ay higit pa sa isang lugar upang manatili. Ito ay isang bitad. Isang bitad para sa kaluluwa at ako ay natigil dito. Naniniwala ka ba sa mga milagro? Naniniwala ka ba na ang iyong mga alaala ay maaaring alisin? Handa ka na bang harapin ang kadilimang hindi mo alam na umiiral? Sumama ka sa akin sa kadiliman ng Whispering Pines Motel, kung saan ang bawat tuntunin ay isang sumpa. At gagabayan kita sa bawat bangungot na naranasan ko. Dito magsisimula ang unang gabi. Ang pangalan ko ay Michael Brennan. Ako ay 42 taong gulang. Dati ay mayroon akong buhay na pinapangarap ng maraming tao. Isang matatag na trabaho sa isang malaking kumpanya ng teknolohiya. Isang maaliwalas na maliit na apartment, isang pusang pinangalan ng Pixel na laging nasa tabi ko. Charleston, West Virginia, isang mapayapang maliit na bayan, kung saan ang lahat ay tila matatag, ligtas hanggang sa punto ng pagkabagot. Araw-araw, nakaupo ako sa harap ng screen ng computer, nagpoproseso ng data, nagsusulat ng code, tahimik na namumuhay tulad ng isang hindi nakikitang tao sa mahusay na daloy ng mundo ng teknolohiya. Isang normal na buhay, walang bagyo, walang mga tagumpay. Pero pabalat lang ang lahat. Ang opisina ng kumpanya ng AE, nagtatrabaho si Michael, malamig ang ilaw, nagmamadali ang lahat. Isang araw, habang sinusuri ang sistema, hindi ko sinasadyang natuklasan ang mga bagay na hindi ko dapat makita. Mga numero, abnormal na linya ng data, mga operasyon ng pangongkolekta ng impormasyon ng user na lumampas sa pinapayagang limitasyon. Ang kumpanya ay hindi lamang nakolekta ng data, ngunit inaabuso din ito sa pinakamadilim na paraan. Sinusubaybayan nila ang bawat digital na hakbang ng milyon-milyong tao. Sinasamantala ang kanilang mga pribadong lihim, ginagawa silang mga tool para sa iligal na kita. Napaharap ako sa isang pagpipilian, patuloy na tumahimik o magsalita.
Ang presyon mula sa itaas, mga pabulong na babala, hindi maliwanag na pagbabanta, wala sa mga ito ang humadlang sa akin. Nagpasya akong maging whistleblower. Bahay ni Michael, gabi, mainit na dilaw na ilaw, nakaupo mag-isa si Michael sa kanyang mesa, determinado ang kanyang mga mata. Michael's narrator, dramatic, determined. Nagpadala ako ng mahahalagang dokumento sa mga otoridad, press, at sinumang makakatulong. Akala ko ito ang tamang gawin. Ngunit ang katotohanan ay hindi madaling tanggapin. Sa loob ng isang linggo, gumuho ang lahat. Natanggal ako. Hindi lang iyon, ako ay pinalayas, tulad ng isang taong nahatulan ng walang paliwanag. Walang kumpanya ang gustong kumuha ng isang taong naglakas loob na magsalita ng totoo. Pinuna ni Michael ang kanyang resume, nag-text sa pagkabigo, at ang kanyang telepono ay tumunog na may mga tawag sa pagtanggi. Boses ni Michael, seryoso, bigo. Naghanap ako ng mga trabaho kung saan-saan, nagpadala ng dose-dosenang mga aplikasyon. Ngunit ang tanging natanggap ko ay katahimikan o malamig na pagtanggi. Nawala ko lahat. Nauubos ang ipon ko. Hindi ko nabayaran ang aking renta. At pabigat ng pabigat ang pressure. Si Pixel, ang aking munting pusa, ang tanging natitira sa akin. Ngunit kahit iyon ay hindi kayang punan ang kawalan ng aking kaluluwa. Nakaupo si Michael sa sofa, nanginginig ang mga mata, nakatingin sa labas ng bintana. Michael, pinahirapan, kalahating desperado. Hindi ko kayang mahulog ang sarili ko. Ngunit sa napakaraming pinto na nakasara sa harapan ko, halos mawalan na ako ng pag-asa. Pagkatapos isang araw, isang kakaibang ad ang nag-pop up sa screen ng aking telepono. Night receptionist, Whispering Pines Motel, Ville, Yay. US $50 oras, 11 oras, yes, hanggang 7 oras, yes, walang kailangang karanasan, magsimula ka agad. Parang daydream, pero wala akong choice. Pinindot pa rin ang upa. Kailangang kumain ni Pixel. At kailangan kong mabuhay. Nagmaneho si Michael sa gabi. Ang mga headlight ay tumatagos sa fog. Natakot si Michael. Nag-drive ako doon. Isang lugar na hindi ko pa naririnig, isang lumang motel na nakatago sa dilim. Hindi ko alam na ang desisyon na pumunta sa Whispering Pines ay magiging isang punto kung saan wala nang babalikan. Isang lugar kung saan mawawasak ang normal kong buhay at balot ako ng kadiliman. Isang hindi pa nagagawang kadiliman ang naghihintay sa akin. Whispering Pines Motel, gabi na takip silim, ang dilaw na liwanag ng takip silim ay kumukupas. Michael, mababa, bahagyang nanginginig. Pagdating ko sa Whispering Pines, ang unang nakapansin sa akin ay isang gusaling tila na wala sa oras. Isang luma, dalawang palapag, L-shaped na motel na may dose-dosenang kwartong nakaayos sa paligid ng isang basag na paradahan. Ang dating maliwanag na neon sign ay isang highlight, ngunit ngayon ay mayroon lamang kumukutitap na mga ilaw, kalahating bukas at kalahati, kumakaluskos na parang umuungol. Ang amoy ng kalahating sunog na sigarilyo at ang artipisyal na pabango ng murang mga air freshener na naghalo sa hangin na lumilikha ng mamasa-masa, malamig na pakiramdam na lumaganap. Pumasok si Michael sa reception room, maputlang dilaw na ilaw, mabahong amoy, ang mahinang pagtunog ng doorbell. Kumalabog ang pinto ng reception nang itulak ko ito. Sa loob ay isang maliit at kalat-kalat na silid na may lumang kahoy na mesa at isang sira-sirang swivel chair. Nakaupo doon ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay malalim na kulubot,
ang kanyang mga mata ay matalas na parang nakakakita sa kaluluwa. Hindi siya nag-angat ng tingin sa lumang dyaryo na binabasa niya. Sinubukan kong simulan ang isang pag-uusap. Ito si Michael Brennan, tumatawag tungkol sa trabaho sa receptionist sa gabi. Tinupi niya ang pahayagan, matalim akong tiningnan. Sigurado ka bang gusto mo ang trabaho? Tumango ako. Siya ay umungol, simula ngayong gabi, 11 hanggang 7 yen, $50 kada oras, cash. Walang tanong. Walang papeles. Mayroong ilang mga patakaran, tandaan ang mga ito, huwag isulat ang mga ito, huwag sabihin sa sinuman. Ang paglabag ay dismissal. Iniabot ng matanda ang isang maliit na nakatuping papel. Ang madilim na ilaw ay sumasalamin sa mga linya ng itim na tinta. Boses ni Michael. Kinuha ko ang papel, nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ito para basahin. Nakakagigil ang mga patakaran. 11:15 yes, patayin ang neon lights. 6:45 yes, ibalik ang mga ito. Hindi hihigit, hindi bababa. Kung makarinig ka ng katok mula sa ice machine sa pagitan ng 2 at 4 les, talagang huwag itong buksan. Lagi namang walang laman ang room 237. Kung may magtanong, sabihin na ito ay inaayos. Bukas ang mga ilaw sa silid, talagang hindi tumitingin o pumasok. Ang telepono ay magriring sa 3:33 diyan. Makinig ngunit huwag magsalita. Eksaktong 66 segundo pagkatapos ay ibaba ang tawag. Kung ang panauhin ay pinangalan ng John Smith, may available man o wala na kwarto, agad na ibigay ang susi sa room 113 nang walang harapan. Yung vending machine ay kayang idura ang mga bagay na hindi pagkain. Huwag hawakan ito ng iyong mga kamay, ilagay ito sa isang plastic bag. 5:55 ikulong ang sarili sa storage room ng eksaktong 5 minuto. Huwag lumabas ng maaga kahit anong mangyari. Ang mga alituntunin ay parang isang biro, ngunit ang tingin sa mata ng matanda at ang paraan ng kanyang sinabi nito ay nagpabatid sa akin na ito ay totoo. Umupo si Michael habang nagbibilang ng mga segundo, naghahanda na isagawa ang unang panuntunan, pinapatay ang mga neon light sa 11:15 well. Michael, nagbubuntong hininga, may halong pananabik. Binilang ko ang mga segundo, sa eksaktong 11:15, lumabas ako at nanginginig na pinindot ang switch. Napuno ng kadiliman ang parking lot, ilang bumbilya na lang ang natitira, naglalabas ng dimdilaw na liwanag mula sa mga bintana ng silid. Nang mamatay ang neon lights, para akong hinihigop sa dilim. Hindi ako nangahas tumingin sa room 237 kung saan kumikislap ang mga ilaw sa dilim. Nagsisimula ang mahinang pagtapik ng gumagawa ng yelo, unti-unting lumalakas. Ingay sa background, may dayog na pagtapik na nagiging mas matindi, ang tunog ng pag-scrape ng metal laban sa metal. Michael, nag-aalangan, nataranta. Around 2 nagsimula ang pagtap ng ice maker. Sa una ito ay banayad, halos magalang, ngunit ito ay unti-unting naging matindi at galit na galit. Napabuntong hininga ako, hinawakan ng aking mga kamay ang gilid ng mesa, ang babala sa aking isipan, huwag buksan ang gumagawa ng yelo. Ipinikit ko ang aking mga mata, sinasabi sa aking sarili na ito ay hindi nakakapinsalang ingay. Ngunit nagpatuloy ang pagtapik, na may halong daing na parang isang taong sinusubukang tumakas mula sa isang kulungan. Halos gusto kong tumakas, ngunit natali ako sa mga kakaibang alituntuning iyon. Nagring ang telepono sa eksaktong 3:33 nakinig si Michael na may takot sa kanyang mga mata.
Ingay sa background, ang tuloy-tuloy na pagring ng telepono, isang buntong hininga, ang mga yabag ay nawawala. Michael, nanginginig ang boses. 3:33 tumunog ang telepono sa reception room. Kinuha ko ito, nakikinig. Sa una ay static lang, pagkatapos ay isang hindi malinaw na bulong, mga yabag, ang tunog ng isang kahoy na pagbukas ng pinto. Isang boses ang umalingaw-ngaw, malamig at malinaw, kanina ka pa namin hinihintay, Michael. Walang matatakasan ito. Tandaan. Nabulunan ako at tumahimik, kumakabog ang puso ko na parang lalabas na sa dibdib ko. Alam kong hindi na ito normal. Tumingin si Michael sa room 237, lumilitaw at nawawala ang isang malabong figura. Mga tunog sa background, ang pag-ihip ng hangin, ang tunog ng mga sanga na humahampas sa bintana, ang tunog ng magaan na yabag. Michael, kinakabahan, nanginginig. Tumingin ako sa room 237 kung saan madilim ang ilaw. Isang malabong figura ang lumitaw at mabilis na nawala. May bahagi sa akin na gustong tumakbo pabalik upang galugarin, ngunit pinigilan ako ng mga patakaran. Ang kadiliman doon ay hindi tulad ng normal na kadiliman, tila may malay ito, na parang pinagmamasdan ako. Nakaupo si Michael sa reception room, nagpanik ang mga mata, gulong-gulo ang isip. Michael, nanginginig, pagod. Ang buong gabi ay parang isang walang katapusang bangungot. Gulong-gulo ang isip ko, pagod at tensyonado. Ngunit ang kakaibang bagay ay ang lumalaking pakiramdam ng kuryosidad at takot sa aking puso. Alam kong nakulong ako sa mas malaking bagay, isang puwersang hindi ko lubos na maintindihan. At hindi pa tapos ang gabi. Motel reception, nakaupo si Michael sa harap ng isang vending machine, mahinang kumikislap ang mga ilaw. Boses ni Michael, kalmado ngunit mausisa. Sa ikatlong gabi, nagsimulang maging kakaiba ang mga bagay. Nang kumuha ako ng kakaibang gamit sa vending machine, may nahulog na papel kasama nito. Ang maliit na piraso ng papel ay nakasulat. Inirerekomenda ng pagsugpo sa memorya ang pagtaas ng dosis at paglipat sa mas agresibong mga diskarte sa pagrekondisyon. Isinalin, ang ibig sabihin nito ay irekomenda ang pagtaas ng dosis ng pagsugpo sa memorya at paglipat sa mas agresibong mga diskarte sa pagrekondisyon. Nakatayo ako doon, nagyelo. Ang mga salita ay tila sadyang isinulat para sa akin. Nagsimula akong magtaka, inaalis ba ang mga alaala ko? Manipulated. Isang bagay dito ang sumusubok na pigilan ako sa paglimot sa mga bagay na kailangan kong tandaan. Malabong flashback, nakakita si Michael ng malabong imahe, mga fragment ng mga alaala. Michael, dahan-dahan, misteryoso. Naaalala ko ang bawat blangkong espasyo sa aking isipan, ang hindi maipaliwanag na mga puwang. Ang mga imahe ay kumikislap, lumabo. Isang maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit, isang silid na nailawan ng gintong liwanag, isang sirang pinto na mahigpit na nakasara. Ang mga alaala ay tila nakabaon sa isang makapal na ulap at hindi ko maabot ang mga ito. Nakatayo si Michael sa harap ng room 237, kumikislap ang dilaw na liwanag, panandaliang lumilitaw ang silweta ng batang babae na nakaputing damit. Michael, kinikilig. Ang maliit na batang babae sa puting damit, lumilitaw siya ng maraming beses, tulad ng isang multo ng nakaraan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng lungkot at takot na hindi maitatago. Isang simbolo ng sakit o isang babala sa akin.
Hindi ako nangahas na lumapit. Alam kong ang pagbukas ng pinto para sa kanya ay maaaring mga hulugan ng paghakbang sa isang bangin na walang daan palabas. Pinagmamasdan ni Michael ang mga silid, 237, 113 at ang mga kakaibang bisita. Michael, nagsusuri, nag-iisip. Room 237, laging nakatago, walang pinapasok, at gabi lang bumukas ang kakaibang ilaw. Room 113, para sa mga bisitang pinangalan ng John Smith, na ang mga mukha ay hindi nakikilala, na parang nabura ang kanilang pag-iral. At pagkatapos ay naroon ang lalaking may makintab na itim na kamay, na para bang hindi siya kabilang sa mundong ito. Bawat kwarto, bawat tao sa Whispering Pines, ay parang may kanya-kanyang nakakatakot na kwento na hindi ko maintindihan. Nakatanggap si Michael ng isang misteryosong text message sa kanyang telepono. Michael, nanginginig ang boses, grabe. May dumating na text message sa kalagitnaan ng gabi, walang nagpadala, ilang malamig na salita lang. Nawawalang kaluluwa. Huwag kalimutan. Alam kong hindi ito simpleng babala. Ang aking kaluluwa, ang aking mga alaala ay nakataya. Ang Whispering Pines ay higit pa sa isang motel. Ito ay isang bitag, isang bilangguan para sa mga nawawalang kaluluwa. Maikling pag-uusap sa telepono kasama ang dating manager. Boses ng manager, malamig, nagbabanta. Michael, pumapasok ka sa isang laro kung saan walang pagtakas. Inalis na nila ang iyong nakaraan, ngunit hindi ito patay. Tandaan, huwag kalimutan. Kung hindi na magiging iyo ang iyong kaluluwa. Michael, natatakot ngunit determinado. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Aalamin ko ang totoo. Si Michael ay nakatayong mag-isa sa pasilyo ng motel, nakatingala sa mabituing kalangitan na may nalilitong tingin sa kanyang mga mata. Michael, pinahirapan, napunit. Napagtanto ko na bahagi ako ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na hindi ko nais na maging kasangkot. Isang lihim na nakatago sa malalim na pader, mga alaala na nabura, mga kaluluwang nakagapos. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit alam kong hindi na ako makakatakas. Ang Whispering Pines ay higit pa sa isang hotel. Ito ay isang pinto na naghahatid sa akin pabalik sa kung ano ang nawala sa akin. At kung ano ang naaalala ko ay magbabago ng lahat. Gabi sa storage room, dim light, clock ticking. Michael, nanginginig, nagpapanik. Nung nagkulong ako sa storage room, akala ko mental test lang. Ngunit nang ang orasan ay umabot ng 5 oras 55 minuto, ang lahat ay naging mas nakakatakot kaysa sa inaakala ko. Isang malakas na kalabog ang nagmumula sa pinto, na para bang may gustong kumawala sa kahoy na pinto. Napaatras ang pinto, nayanig ang buong kwarto sa bawat impact. Napangiwi ako sa madilim na sulok, sasabog na ang puso ko, nakakuyom ang mga kamay ko, pinipilit na huwag sumigaw. Alam ko ang isang bagay na sigurado, kung ano ang nasa labas ay hindi tao, ni isang bagay na madali kong nakikita. Kumikislap ang mga ilaw, lumitaw ang mga anino at nawala sa labas ng pinto ng bodega. Michael, huminga ng malalim, sobrang tensyonado. Ang dilim sa labas ay hindi lamang ordinaryong kadiliman. Ito ay tulad ng isang hindi nakikitang nilalang, isang supernatural na puwersa na humahabol sa akin. Kakaibang hugis ang lumitaw sa aking ulo, buntong hininga ang umalingaw-ngaw,
at lamig ang bumalot sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Pakiramdam ko ay naipit ako sa pagitan ng tunay na mundo at ng isa pang mundo kung saan hindi na nalalapat ang mga normal na panuntunan. Nakaupo si Michael sa likod ng front desk, tumutulo ang pawis, pagod ang mga mata ngunit determinado. Michael, pinahirapan na punit. Ang aking isip ay pinahihirapan ng takot, kawalan ng pag-asa, ngunit puno rin ng determinasyon na mabuhay. Sa bawat gabing lumilipas, mas lalo akong nahuhulog sa puyo ng isang madilim na sikreto. Hindi ako makatakas. Hindi lang para sa pera, kundi para sa mga bagay na hindi ko lubos na naiintindihan. Ang Whispering Pines ay higit pa sa isang lugar ng trabaho. Ito ay isang espiritual na bitag, isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay nakagapos, kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay naging isa. Hinalungkat ni Michael ang mga lumang dokumento sa storage room, naghahanap ng mga pahiwatig. Michael, nasasabik at kinakabahan. Nagsimula akong maghukay sa mga nakatagong pahiwatig. Mga lumang dokumento, sulat, nakakalat na tala tungkol sa mga taong nagtrabaho at nanatili dito. Bawat bakas, bawat pangalan ay nagtataglay ng isang nakakatakot na kwento ng mga nawawalang kaluluwa, misteryosong pagkawala, at ang pagmamanipula ng mga alaalang ngayon ko lang naranasan. Alam ko na para mabuhay, kailangan kong intindihin ang motel na ito. Upang harapin ang kadiliman sa halip na tumakas mula rito. Nakatayo si Michael sa labas ng motel, kumikislap ang liwanag ng madaling araw, malamig at determinado ang kanyang mga mata. Michael, nagpapasya, determinado. Kahit natatakot ako, gusto ko mang sumuko, nagpasya ako. Mananatili ako. Hindi ko hahayaang lamunin ng kadilimang ito ang aking kaluluwa. Hahanapin ko ang sagot, anuman ang halaga. At sa susunod na gabi, kapag lumubog ang dilim, muli akong hahantong sa bangungot. Dahil may mga katotohanang nabubunyag lamang sa mga naglalakas loob na harapin ang mga ito. Ang Whispering Pines ay hindi isang hinto. Ito ang simula ng digmaan. At ako, si Michael Brennan, ay handang lumaban para mabuhay. Nakatanggap si Michael ng kakaibang bagay mula sa vending machine, sa isang plastic bag na nagbubuga ng mahinang usok. Michael, misteryoso, nanginginig. Noong gabing iyon, nakatanggap ako mula sa vending machine ng isang maliit na kahon na natatakpan ng mga sinaunang karakter na nagbubuga ng mahina at makamulto na usok. Hindi ako naglakas loob na hawakan ito gamit ang aking mga kamay. Ito ay hindi isang ordinaryong bagay ngunit isang mensahe, isang susi upang mabuksan ang pinakamalalim na katotohanan. Malabong flashback, nakita ni Michael ang isang eksena ng isang malaking silid na kumikinang na may gintong liwanag sa likod ng pinto ng silid 237. Michael, naghihinala, pinagmumultuhan. Minsan kong binuksan ang pinto sa room 237, hindi tulad ng isang normal na nangungupahan. Ang silid ay hindi lamang isang silid, ngunit isa pang mundo malawak, puno ng maningning na gintong liwanag, espasyo na lampas sa imahinasyon. Ngunit ito rin ay isang lugar na natatakan ng nakamamatay na mga lihim na hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na lubusang tuklasin. Hinarap ni Michael ang matandang manager, nagbabantang mga mata, malamig na babala. Ang matanda, ang boses na kasing lamig ng yelo.
nakakita ka ng hindi dapat. Isang maling hakbang lang at hindi na sa iyo ang lahat. Mag-ingat dahil ang pader sa pagitan ng dalawang mundo ay nagiging manipis. Michael, determinado. Hindi ko hahayaang lamunin ako. Kailangan kong mahanap ang katotohanan, anuman ang mangyari. Tahimik na naghahanda si Michael para sa isang bagong gabi ng trabaho. Ang kanyang mga mata ay determinado at madilim. Boses ni Michael, puno ng pag-asa na may halong tensyon. Hindi pa katapusan ang naranasan ko. Ito ay simula pa lamang. Magpapatuloy ako sa kadiliman, humarap sa mga huling misteryo ng Whispering Pines. Dahil kung hindi ko, walang ibang gagawin. At marahil ako lang ang makakasira ng sumpa. Whispering Pines Motel, kung saan humihinto ang oras, nabubura ang mga alaala at nakakulong ang mga kaluluwa. Ako, si Michael Brennan, ay hindi atras. At ngayong gabi magsisimula ang tunay na laban.